Sa hirap po mga kapatid, at tayo po ay mag-aaral sa panibagong book ng Bible, at aaralin naman po natin itong book po ni Nehemiah. So ito po yung mga lingkod ng Diyos na makikita po natin na nag-obey, di ba, sa Panginoon, no? At sabi po dito sa verse 1 ng Nehemiah, ito po ay record ng kanyang pananalangin para po sa Jerusalem. At yung span ng period po na ito, makikita po natin na ito pong si Nehemiah probably ipinanganak na siya dito po sa lugar na kung saan nasan siya under the rule ng Persia. At sa tanang buhay niya ay makikita po natin na he is still desiring na katulad ng every Jew, 'di ba, na makabalik sa Jerusalem. So probably nung unang mga grupo ng mga taong bumalik sa Jerusalem sa pangunguna ni Zorobabel, hindi nakasama yung maaring yung magulang or yung lolo nitong si Nehemiah, kasi madaming period pa ito yung pagitan po nito, kasi makikita po natin yung mga taon ng agwat or yung pagitan sa pamamagitan ng mga pag-rule ng mga king or yung mga leader or yung leader sa lugar na kung saan ay nasaan sila. So yung pangalawang paglalakbay or yung pabalik sa Jerusalem ay hindi rin nakasama itong maaring lolo niya or yung tatay niya sa pagbabalik sa Jerusalem, and we don't know the reason at dito makikita po natin na kahit ganun po yung nangyari, so yung mga tao na nagsibalikan, yung mga unang grupo, yung pangalawang grupo, matagal na silang naninirahan sa Jerusalem, at ito, tignan natin itong libro po na ito ni Nehemiah, kung ano naman po yung kanyang ituturo sa bawat isa po sa atin. Sabi dito, ito ang kasaysayan ng mga nagawa ni Nehemiah na anak ni Hakalias. Noon ay ikasyam na buwan ng 20 taon ng paghahari ni Artaxerxes. So maganda sa Bible kasi binibigay niya lahat sa atin yung mga information, yung mga details, kung ano po yung mga nakasulat po dito or yung mga pinag-aaralan po natin. Sabi dito, akong si Nehemiah ay nasa lunsod ng Susa, ang kabiserang lunsod, nang dumating ang kapatid kong si Hanani. So ito yung mga ito yung mga tao na titignan po natin at papag-aralan po natin itong si Nehemiah. At sabi niya meron siyang kapatid, ang pangalan ay si Hanani. Sabi dito, kasama ang isang pangkat ng mga lalaki mula sa Judah, so itong si Hanani, kapatid po nitong si Nehemiah, ay bumalik doon po sa lugar na kung saan kung nasaan si Nehemiah or si Nehemiah. At sabi dito, sila po ay mula sa Judah, at sabi dito, kinumusta ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyong nagbalik sa Judah mula sa pagkabihag sa
Babylonia, no? So makikita po natin, of course, 'di ba? Wala nang ibang mas panatag, 'di ba, yung isang mamamayan or yung isang tao kaysa doon sa lugar na kung saan talaga na-identify na taga roon siya or taga roon sila. Kaya nga madalas sinasabi natin, there's no place like home, even if we are living, 'di ba, abroad. Iba pa rin 'di ba, kapag tayo po ay nasa Pilipinas. Iba, I don't know to you, pero iba yung feeling kahit sabihin natin na malaya tayo sa lugar na ito, 'di ba? Nagagawa natin kung ano yung gusto natin. Yung iba may mga sari-sarili pong mga tahanan, pero iba kapag nasa nandun ka mismo sa sarili mong identity, yung tayo mga Pilipino tayo, so meron tayong lugar, 'di ba, na ang pangalan ay Pilipinas. Itong sina Nehemiah, meron silang lugar lamang, alam po natin, 'di ba, na yung lugar po nila dati ay sinira, 'di ba, ng mga mananakop. At salamat sa Panginoon sapagkat sa effort, 'di ba, ng mga tao na naunang nakabalik, naipatayo ulit yung temple, kahit hindi na siya kasing ganda, 'di ba, ng naunang temple, pero at least meron po silang temple na kung saan ay sinasamba po nila, 'di ba, yung kanilang Diyos or yung Diyos nila. At yung pangalawang paglalakbay sa pangunguna naman nila ni Ezra, nakita po natin, 'di ba, na marami rin pong mga nangyari doon po sa mga pagbalik po nila, at ito, so kung medyo matagal na yung tagpo, 'di ba, or medyo matagal na taon na yung pagitan wala pa kasi silang cellphone, 'di ba, mga kapanahonan na yun, na they can be able to message yung mga taong nandoon, 'di ba, sa Jerusalem, or they can watch it sa internet, kung ano na yung mga pagbabago, ano nangyayari. So wala silang ganong mga gadgets, 'di ba, sa kapanahonan na yon. They will only rely to those people na nagpunta doon, kukumustahin nila kung ano nang nangyayari sa Jerusalem. At sabi dito, sumagot sila, kawawa naman sila roon, hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon. So hinahamak daw sila, 'di ba, at nilalait ng mga dayuhang nakatira, sabi dito, malapit doon sa Jerusalem. So anong dahilan? Sabi dito, sinabi nila na wasak pa ang mga pader ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula ng sunugin iyon. So it's a bad news yung dumating dito po kay Nehemiah, sa report, 'di ba, sa kanya. At reliable naman yung source kasi nga, 'di ba, sinabi kung ano yung yung hindi maayos or hindi maganda, 'di ba, na nangyayari sa Jerusalem. At pangalawa ay kapatid niya, itong si Hanani. And later on makikita po natin na itong tao po na ito, 'di ba, ay mapapag-aralan pa natin yung katauhan po niya, at may problema, hindi naman talaga nawawala yung problema, di ba, mga kapatid? Hanggang nabubuhay ang tao, hindi mawawalan ng problema, hindi mawawalan ng anong tawag doon, yung mga pagsubok sa buhay na ito. We are living in dito sa mundo, 'di ba, na pinagharian ng lahat ng klase ng nandiyan lahat, 'di ba, ng lahat ng kasamaan, 'di ba, na ginagawa, 'di ba, sa
sa buhay na ito, at hindi mawawala yung mga pagsubok or yung mga problema sa buhay ng isang tao, no? Hanggat sa kahuli-huli ang hininga, 'di ba, sa buhay ng isang tao, hindi po 'yan mawawalan, 'di ba, ng problema. Mayaman ka man, 'di ba, dukha ka man, o nasa middle class ka man, 'di ba? Lagi at laging may dumarating, or lagi kapag napagtagumpayan yung isa, expected na naman, 'di ba, yung pangalawa. Kasi ganyan talaga yung buhay na ito ay, alam mo 'yon, it's a test lagi na lang tinitest, 'di ba, yung lahat, kung ano ba yung mas pipiliin nila, kanino ba sila magtitiwala, 'di ba, sa buhay na ito. So laging may ganun, no? So kapag napagtagumpayan yung isa, expected na naman natin yung susunod, no? Kaya nga ang magtatagumpay hanggang sa wakas ang siyang magkakaroon, 'di ba, ng sinasabing kaligtasan, no? Lagi at laging nagpo-prosper yan, 'di ba? Nag-upgrade, 'di ba, yung mga problema sa buhay. At kata yung Bible, sinasabi naman niya, 'di ba, na nandyan lagi, 'di ba? Darating yung mga problema. Ang kabutihan lang sa ating mga mananampalataya ay alam po natin, 'di ba, na ang mga pagsubok na ito, mga problema na ito, hindi naman sila talaga nagtatagal, 'di ba, sa buhay, 'di ba, ng kahit na sino man, 'di ba, ng mga mananampalataya, sapagkat ang kabutihan sa atin, alam po natin na meron po tayong Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan, no, upang makapagtagumpay, Sabi dito, sabi dito, wasak yung pader, hinahamak sila, nilalait sila, 'di ba, ng mga dayuhan ito, mga dayuhan, hindi sila talaga mga nakatira sa lugar na yon, mga dayuhan sila. So that means to say, hindi sila doon hindi sila doon talaga nakabase sa lugar na yon. Bakit nila ginagawa ito? Kasi may problema, kita sila dahil wasak, sabi dito, yung mga pader at yung mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula ng sunugin ang mga iyon, no, ng mga mananakop. Nang marinig ko ito, sabi dito, naupo ako at napaiyak. Naupo ako at napaiyak, no? Itong si Nehemiah, sinasabi niya, nung marinig niya yung problema, grabe lang talaga yung pagmamalasakit niya, sa Jerusalem, no? Ito yung magre-resulta sa kanya, na sinabi dito, no, naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdalamhati. So, hindi niya sinabi na umiyak lang ako ng 1 oras kasi nalungkot ako doon sa aking narinig. Kundi, ilang araw niya itong ginawa, no? Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno. Nag-fasting pa siya doon sa kanyang narinig. Ano ba yung mga narinig niya? Ulitin natin. Hinahamak yung mga Hudyong bumalik. Nilalait sila. 'Di ba? Hinahamak at nilalait at wasak, sabi dito, yung pader ng Jerusalem. At maintindihan natin, kahit naman sa kapanahunan na ito, mga kapatid, na kapag ang isang tahanan ay wala siyang bakod, nilalagay niya, 'di ba, yung safety ng mga tao, 'di ba, na nakatira doon sa loob ng bahay, na pwedeng pasukin ng kahit na sino, no? Pero kung may pader, at least may harang, or may security, 'di ba, kung yung mga nakatira sa loob. So yung pader ng Jerusalem, sabi dito, wasak. So that means to say, open ang kahit na sino man na pumasok sa city, at kung gawin nila, 'di ba, kung ano yung gusto nilang gawin. Naalala ko nung ang bakod namin ay yung kayang daanan ng tao. Yung alam mo yun, yung hahakbang ka lang, pwede ka nang makapasok sa loob. Maraming mga maraming mga
nangyayari hindi maganda sa kapanahunan na iyon. No? So iba pa rin kapag may may pader, may at least may makikita po natin magbibigay sa kanila ng security. At sabi dito, ito yung sa kanya, ito yung nag-lead dito po kay Nehemiah na umiyak, sabi dito, magdalamhati, at nag-ayuno. Hindi mo gagawin yun kapag wala kang pagmamalasakit sa Jerusalem. Kasi itong Jerusalem na ito po talaga yung yung pagkakakilanlan sa kanila. Ito yung alam mo yun, yung connection nila sa lugar na ito ay hindi lang sa basta ibinigay sa kanila ng Diyos ang land na iyon, kundi ito po yung nila ito yung pagkakakilanlan doon sa Diyos na sinasamba po nila, or doon sa tumawag sa kanila, doon sa nagbigay, di ba, sa kanila ng bansa or yung lugar na kinaroro na nandyan sa Jerusalem. Sabi dito, nanalangin ako ng ganito sa Diyos ng kalangitan, o Yahweh, Diyos ng kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. One thing na makikita po natin dito, mga kapatid, kahit kahit dayuhan po sina Nehemiah doon sa lugar na kinaroroonan nila sa mga kapanahunan po na ito, hindi sila tumigil sa pagkilala sa Diyos na meron sila. Yung iba kasing mga mananampalataya na kapag nasa ibang mga lugar na po sila ay hindi na ganon kasigasig. Iba yung kanila pong pag-serve or yung paglilingkod sa Panginoon. Pero si Nehemiah, iba siya. Grabe lang yung yung pagpapalaki siguro sa kanya, or siya mismo yung nag-decide, 'di ba, sa kanyang sarili na sa Diyos siya maglilingkod. So kahit yung kanyang prayer ay naisulat sa atin. Sabi dito, matapat ninyong, kung titignan natin, grabe yung pagkilala niya sa Diyos na ito. Maraming mga mananampalataya sa kapanahunan na ito, they only kilala lang nila yung Diyos bilang Savior. Pero napakalaki, kung gaano kalaki yung pagkilala ng isang tao sa Diyos, ganun din kalaki yung kayang gawin ng Diyos sa buhay ng tao po na iyon. So kung iisa-isahin natin itong binabanggit, itong confession ni Nehemiah tungkol sa Diyos, sabi niya dito, siya yung Diyos ng kalangitan. and if we picture yung kalangitan, ay makikita po natin, 'di ba, na ano yung sa pagkakakilala natin, 'di ba, tungkol sa heaven. So ito yung throne ng God, nandyan yung mga angels, lahat ng mga magagandang bagay, 'di ba, ay nasa kalangitan, walang kasalanan, 'di ba? Sa picture ng Revelation, sabi dito, nagniningning, hindi na kailangan ng electricity, 'di ba? Dahil ang kaningningan ng Diyos ang siya nang umiilaw, 'di ba, sa lugar na iyon, no? So si Yahweh, itong pinanalanginan ni Nehemiah, sabi dito, ay Diyos ng kalangitan. Ang pinakamataas na power na nakapangyarihan ay nandun, no, sa trono ng kalangitan, no? Siya yung may-ari ng lahat ng bagay, no? Kung sino man yung nakaupo, no, doon sa throne ng kalangitan, siya po yung pinaka-powerful sa lahat, no? So may Diyos, sabi dito, na tinatawagan niya, walang iba kung hindi Diyos. Ito yung Diyos ng kalangitan. At meron siyang pangalan, Yahweh. Yahweh po yung kanyang pangalan. Maraming tumatawag sa kapanahonan na ito, hindi kay Yahweh, kung kani-kanino po sila tumatawag. Pero itong si Nehemiah,
ina-assure niya sa kanyang pananalangin na nananalangin siya sa kung sino yung Diyos ng kalangitan. At ang pangalan po niya ay si Yahweh. No, sabi dito, kayo ay dakila. No? Grabing pagkilala yun kung siya yung dakila, 'di ba? So magre-render ka sa kanya, 'di ba? Ng lahat mo kasi siya yung pinakadakila sa lahat. Siya ay dakila, sabi dito kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. No? Grabe, nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. Nakakahiya naman dito kay Nehemiah, na ganito po yung kanyang pagtingin sa Diyos. Kasi sa kapanahunan na ito, marami po yung hindi po natatakot sa Diyos. Ginagawa nila kung ano yung kanilang gusto, kung ano yung kanilang maibigan. But not Nehemiah. Hindi si Nehemiah. Sabi niya, nanginginig kami sa takot sa inyong presensya, knowing that God is everywhere. Kaya nga, ang mga mananampalataya, di ba mga kapatid, na alam mo yun, knowing na ang buhay na ito ay kita lahat ng Diyos, no? Yung existence natin ay alam ng Diyos, nandyan siya, di ba, nakatingin lagi, kasama natin lagi. So, napiprevent ang kahit na sino man na nagmamahal sa Diyos, natatakot sa Diyos, na gumawa ng kamalian or gumawa ng hindi maganda or mag-disobey sa Panginoon, no? Sabi dito, matapat ninyong tinutupad. So grabe yung grabe yung description niya sa Panginoon, no? Matapat ninyong tinutupad ang inyong tipan. Matapat ninyong tinutupad ang inyong tipan. Nehemiah, mga sir, kayo, mga bihag kayo. Tapos ganito yung pagtingin mo sa Diyos, 'di ba? Tapat siya. Oo, nakita natin 'di ba na yung lahat ng nangyayari, 'di ba sa buhay nila o nagsibalikan nga sila, pero grabe naman yung hirap na kanilang pinagdaanan, no? Ilang mga tao yung nagkandamatayam dahil sa pagkabihag na iyon. At kahit doon po sa kanilang pagbalik, inay pwede pong paki-unmute. Paki-mute. Kahit nagsibalikan sila, ganito na naman yung kanilang nai-encounter. Nakita natin na, sabi dito, nandyan yung panghahamak, nandyan yung panlalait, di ba na ginagawa sa kanila. Tapos, sa tagal ng panahon, na nandoon na yung mga unang nagsibalikan, yung pangalawang nagsibalikan, wasak pa rin yung sabi dito yung pader ng Jerusalem, no? So sa atin naintindihan natin 'yon sapagkat ilang beses na rin tayong nag-trip, 'di ba sa Jerusalem kung gaano katitibay yung mga bato, 'di ba yung mga wall, yung mga alam mo yung pader ng Jerusalem. So just imagine na yung mga dinaanan natin, wasak na wasak yun sa kapanahonan na yun dahil sinunog nga, sinira ng mga mananakop, no? So, kung kahit sino man yung dumating na, di ba, or mag-siege, nakikita kasi dahil wala nga silang mga sira yung kanilang pader. Pero yung sabihin niya na matapat yung Diyos, di ba, na tinutupad yung kanyang tipan sa kanila. Grabing hope yun grabing yung alam mo yun hindi ako nagkakaroon ng sa iyo God, 'di ba, ng galit sa iyo sa mga nangyari sa amin, 'di ba, na nawalan kami ng tahanan, yung gano'n, nawalan kami ng kabuhayan, binihag kami, di ba? Nakita natin na kahit doon po sa kanilang pagkabihag, may mga problema din, na encounter po nila. Pero hindi yun ang tinignan ni Nehemiah. Ang tinignan niya ay yung katapatan ng Diyos, sapagkat ang sabi niya dito, tinutupad ng Diyos ang kanyang tipan, sa kanila, So tayong mga mananampalataya, diba, may tipan din ang Diyos sa atin. So rest assured tayo as katulad po nitong si Nehemiah
natutuparin ng Diyos yung kanyang tipan or yung kanyang ipinangako. At hindi lang yun, sabi dito, wagas na pag-ibig, no? Matapat ninyong tinutupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa inyo at tumutupad sa inyong mga utos, no? So lahat positive yung pagtingin niya sa Diyos. Kung ganito yung yung pagtingin ng isang mananampalataya sa Diyos na kanya pong sinasamba, diba? Talagang makikita po natin na magkakaroon lang talaga siya, diba, ng kalungkutan, knowing na yung mga naibalita po sa kanya ay mga bad reports, pero nabubuhayan, diba, ng nabubuhay yung kanyang kalooban, knowing na meron siyang Diyos na pwedeng panaligan, na natapat itong Diyos na ito, no? Grabe yung tinake niya na gesture, 'di ba? Nag-ayuno siya, nagdalamhati siya, umiyak siya, 'di ba? At wala siyang ibang nilapitan kung hindi yung Diyos, alam mo 'yon, yung Diyos na malaki ang kanyang pagtingin, no? Malaki yung kaya niyang gawin, no? Nagmamahal, sabi dito, no? Wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa inyo at tumutupad ng inyong mga utos. May dito, no? May clarity sa sinasabi po nitong si Nehemiah, no? Matapat ang Diyos, wagas ang kanyang pag-ibig, tinutupad ng Diyos ang kanyang tipan. Kanino? Hindi sa lahat. Sabi dito, sa mga taong, sabi dito, nagmamahal at tumutupad sa inyong mga utos. Yun, di ba? Yun. Alam ni Nehemiah yon, na siguro sa experience niya, never na nag-fail ang God, di ba? Sa mga nagtitiwala sa kanya, sa mga nagmamahal sa kanya, no? I don't know to you, mga kapatid, pero alam mo yun, meron bang tagpo sa buhay mo na nakita mo na nag-fail ang Diyos sa iyo? Si Nehemiah, wala, no? Hindi niya nakita yon, no? Wala siyang, ang nakita niya, yung katapatan ng Diyos, yung wagas na pag-ibig ng Diyos, yung pagtulong ng Diyos doon po sa mga nagmamahal at tumutupad sa kanyang utos. 6. Pagmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Nananalangin ako sa inyo. Ilang oras? Araw at gabi. Alam mo yun? Hindi oras yung ginugugol nitong si Nehemiah, sa pananalangin, kundi sabi dito, araw at gabi siyang nananalangin sa Diyos. Para saan? Para sa kanyang sarili? Hindi. Para sa bayang Israel na inyong lingkod. Grabing yun, grabing description yun, araw at gabi siyang nananalangin. Hindi sa kanyang sarili. Tayo madalas sarili lang natin sarili. 'Di ba? Pamilya, no? Hindi natin sinasabi na hindi po 'yung tama, pero iba 'yung concern nitong si Nehemiah, Araw at gabi siyang nananalangin, saan? Sa bayang Israel. Kasi ang bayang Israel na ito ay ang pagtingin nitong si Nehemiah ay lingkod ng Diyos. Itong bayang Israel, lingkod ng Diyos. Tayo naiintindihan natin 'yun, 'di ba, mga kapatid? Kahit sa dami ng mga negative na feedbacks sa Israel, Grabe yung mga paninira sa Israel, kahit pag magbasa tayo ng mga comments, kahit doon po sa mga balita, kahit doon po sa mga sa YouTube, sa platform ng social media, kahit mga kababayan natin, kahit mga Pilipino, grabe po yung grabe yung kanilang sinasabi na ginagawa ng Israel, laban sa mga tao na sinasabi nilang walang kalaban-laban, mga sundalo na nagmamaltrato ng mga kawawang mga civilian, yung mga ganun na mga
sinasabi, hindi nila naiintindihan, no? Tayo nakikita po natin yung talagang struggle ng Israel. Pero wala ka nang po pwedeng mai-compare sa Israel kung gaano kaganda yung pagtrato ng Israel sa kanyang mamamayan, 'di ba? Kahit sa mga alam mo 'yun, sa mga dayuhan, 'di ba, nakatulad po natin, no? Pantay po yung pagtingin, kaninong mga bansa mo pwedeng i-compare, 'di ba, yung Israel. Grabe lang yung sa atin na nakatira or nandito sa lugar na ito, naiintindihan natin kung gaano kaganda yung kanilang mga batas, kung gaano alam mo yan, yung kung gaano sigasig, 'di ba, yung mga tao, kahit marami po sa kanilang hindi pa tumatanggap, 'di ba, sa Panginoon, pero most of their laws talaga, 'di ba, ay nakabase doon po sa Bible, sa Bible. May mga hindi naman na mga nangyayari pa, and it takes time siguro to pray for it. Kaya nga laging sinasabi, di ba, pray for Israel, no? Pray for Israel. Lingkod ng Diyos ang Israel, ang tingin nitong si Nehemiah ko. So kung lingkod na, grabe to Old Testament person ito, pero ganun na po yung kanyang sinasabi. Tayo, nakikita natin from yung old, 'di ba, na Testament from the New Testament, kasi available po sa atin. Alam natin na ang laki po ng role, 'di ba, ng Israel para po sa kaligtasan ng sangkatauhan, no? Lingkod ng Diyos. Sabi dito, kay lingkod po ninyo ang Israel. Yun po yung pagtingin itong si Nehemiah. Inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo. So he is interceding yung generation po niya, yung mga kanununuan po niya sa Panginoon, no? I don't know kung ginagawa din po natin ito, yung ni-intercede natin yung mga kanununuan natin, 'di ba, yung mga ganon. Kasi yung kasalanan, 'di ba, yung mga ginawa nila ay pwedeng makaapekto sa mga generation, no? And even the generation to come. Ang kabutihan lang sa atin, 'di ba, ng mga mananampalataya, na kapag tumanggap talaga tayo ng totoo sa Panginoon, nakakat yung curse, nakakat yung yung term na consequence, or yung sumpa. May mga consequences, no? Depende po 'yan sa kung papaano po talaga ikino-confess ito sa Panginoon. Pero may mga consequence talaga ang kasalanan, no? Sabi dito na nagkasala kami sa inyo, ako at ang aking mga ninuno. Napakabigat ng aming kasalanan sa inyo. Hindi namin sinunod ang inyong kautusan. Nilabag namin ang mga tuntuning ibinigay ninyo sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod na si Moses. Sinabi ninyo kay Moses, kung kayong mga Israelita ay tatalikod sa akin, ikakalat ko kayo sa iba't ibang mga bansa. Subalit kung manunumbalik kayo at tutupad sa aking mga utos, mapadpad man kayo sa pinakamalalayong lugar, titipunin ko kayong muli sa lupaing aking pinili upang sambahin ako roon, no? Grabing grabing pinanghawakan ito ni Nehemiah, na sabi niya, kahit sa mang lupain kami mapadpad, kahit sa pinaka malayo, kung manunumbalik kami sa Diyos na ito, tutuparin ni Yahweh yung kanyang pangako. At nakikita ito ngayon ni Nehemiah, no? Kasi kahit ang mga pagan, 'di ba, ng mga kings ay ginagamit ng Diyos upang sila po ay makabalik sa Jerusalem, no? So may mga question, 'di ba, mga kapatid, na sinasabi nila, or na nawawala yung
yung descendants ng 12 tribes, no? Kaya may mga grupo ng mga Israelita na nagsisik sa 10 tribes na nawawala. Sabi nila nawawala, no? Kasi wala nang pagkakakilanlan no? Hindi na alam kung kanino po sila nanggaling. Pero dito sa pangako ng Lord, ibabalik niya sila So I believe, dati ang pagtingin ko din nawawala kaya nagsisik sila kung nasaan na yung mga tao po na ito. Pero pangako ng Diyos, ibabalik sila. Sinong magbabalik? 'Di ba? Ang Lord mismo yung magbabalik sa kanila. So, hindi man natin sila kilala kung saan na silang galing na tribe, no? Sa mga anak ni Jacob. Alam mismo ng Lord kung kanino sila galing. Kaya nga, kung alam mo yun, dito sa Israel, nakabalik na ba sila or hindi? Nakabalik na sila. Di ba mga kapatid? Kaya every time, lagi ko po itong sinasabi, every time na may makakasalubong tayo, makakasama tayong mga Hudyo, isa lang talaga yung ating makikita. Napakatapat po ng Diyos sa kanyang mga ipinangako sa kanila, no? Siya po yung nagbalik. Sino yung kanyang mga ibinalik? Hindi sinabi ng Lord na 2 tribe lang yung binalik ko, kundi ibabalik silang lahat. So nandito yung 12. No, nandito na yung 12 tribes. Hindi lang nila alam kung anong tribe na sila galing. Pero ang Diyos, siya yung nangako, di ba na, ako yung magbabalik kahit nasaan kayong mga pinakamalayo, titipunin kayong muli sa lupaing aking pinili upang sambahin ninyo ako roon. No? Nakabalik na sila. No, sabi dito, sila ang inyong mga lingkod at ang inyong bayan ay tinubos sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan at lakas. No, grabe lang talaga yung description ni Nehemiah sa Diyos, no? Yung sabi dito, yung inyong dakilang kapangyarihan at lakas, no? Walang binatbat yung mga mga peace talks sa kapanahunan na ito kapag ang Diyos po yung kumilos, no? Kaya niya talagang ibalik, no? Dahil sa kanyang kapangyarihan at lakas itong mga Israelita na ito sa lupain na ito, no? Sabi dito, O Panginoon, pakinggan ninyo ang panalangin ko at ang iba pang lingkod ninyo. Oh, ang ganda na. Sabi niya, hindi lang itong panalangin ko, Lord, ang pakinggan po ninyo. Pakinggan din ninyo, sabi dito, yung iba pang mga lingkod, yung mga iba pang nananalangin sa inyo, no? Are we also including, di ba, yung mga ganitong klase ng content sa mga prayers po natin na, alam mo yan, yung pinagpipray ni kapatid, di ba? Lord, pakinggan nyo nga po siya, di ba, yung ini-intercede mo din kung ano po yung mga pinagdadaanan, di ba, ng iyong mga kapwa lingkod or yung mga ipinagpipray, di ba, ng ating mga kapwa lingkod, no? Sabi dito, pakinggan ninyo ang panalangin ko, Lord, at ang iba pang lingkod ninyo na nagnanais magparangal sa inyo. Na nais magparangal sa inyo. 'Di ba kapag nananalangin tayo, mga kapatid, we keep asking God Lord, ganito po yung bigay niyo sa akin. Lord, gawin niyo po yung ganitong bagay. I-bless niyo. Sometimes parang we are commanding God to do yung wants natin. Pero si Nehemiah, sa kanyang pananalangin, ang purpose ng pananalangin is to give honor to God. Sabi niya pa, pakinggan po ninyo yung mga panalangin namin, Lord. Yung panalangin ko at yung panalangin ng iba pang mga lingkod ninyo
na wala silang ibang nais, kundi yung magbigay ng parangal sa inyo. Sa prayer ni Nehemiah, paano mo masasabi ito? Di ba na, alam mo yun, yung mananalangin ka para, alam mo yun, para magparangal, di ba sa Diyos, no? Yung mga nagnanais magparangal sa inyo, sabi niya, pagtagumpayin po ninyo ako ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako ng hari, no? So meron siyang ipinapanalangin po dito, yung tagumpay at saka yung habag na matatanggap po niya mula po sa hari, At sabi dito, ng panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. So may position itong si Nehemiah sa kapanahunan po na iyon, no? Talagang itinaas, 'di ba, yung mataas ng katungkulan na ito, yung mag-prepare ka ng inumin para sa hari, no? Sa dami-dami ng mga tao sa kingdom, siya po talaga yung napili na mag-prepare sa inumin ng hari, no? May yung tester na trabaho na napanood ko sa documentary yon, lahat ng mga kakainin ng hari, ng presidente, lahat ng mga i-offer sa kanya, una munang ititest yon or titikman yon ng kanyang tester para siguraduhin na walang lason yung kinakain ng presidente. Kahit yung presidente natin meron din pong ganyan naka-assign doon po sa kanyang mga inumin, doon po sa kanyang mga pagkain. So mataas po ito na katungkulan. Hindi ka kukunin ng isang dignitary kung hindi mo na prove na pwede kang pagkatiwalaan, no? Kasi kahit kamag-anak mo yung ilagay mo doon, kung kapag hindi po siya maayos, ay mapapahamak ka, no? Marami pong mga ganyan sa kwento ng kasaysayan na nakita po natin, na mismong yung kanila pong mga pamilya, sila pa mismo yung talagang nagbibigay, di ba, ng problema, and even yung gumagawa, di ba, ng hindi maganda sa reigning na ruler, no? So maganda po yung kanyang katungkulan, no? Siya yung hindi lang siya basta servant, kundi siya yung leader. Siya yung namamahala sa mga inumin, sabi dito ng hari. So grabing grabing katungkulan yon. Hindi natin alam kung paano po nangyari yon, pero syempre may mga connection po yan, 'di ba, sa nakaraan, no? Yung maaring yung kanyang tatay, yung kanyang lolo, 'di ba, ay maayos yung kanilang pagtatrabaho or panunungkulan, na binigyan po sila, 'di ba, ng mga ganitong klase ng karapatan. So maganda po yung trabaho nitong si Nehemiah. Nagtatrabaho siya sa hari at siya po yung namamahala doon po sa lahat ng mga inumin ng hari. Sabi dito, isang araw ng unang buwan, ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes, ika-20 taon. Grabe sa unang araw ng unang buwan, sa ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes, sabi dito, binigyan ko siya ng kanyang inuming alak. So 20 years nang nagre-reign itong si Artaxerxes, no? Noon lamang niya ako nakitang malungkot. Ang ganda lang siguro nito, mga kapatid, I don't know if you have the experience na maglingkod sa mga dignitaries. Yung alam mo yun, yung siya, grabe, hari yun kumbaga parang kung tayo yung taga-pamahala sa inumin ng presidente o kaya ni Prime Minister dito.
grabing ano yun ha, grabing connection yun, no? Nakikita mo yung tao na yun, nakakausap mo, 'di ba? Pinagsisilbihan mo, pinaglilingkuran mo. At hindi lang siya yung ano, 'di ba? Supposed to be, kung siya yung namamahala, pwede naman siyang mag-utos, 'di ba, ng iba na magbibigay ng inumin ano sa hari. Pero siya mismo yung ano, nakita po natin na siya mismo yung nagbigay. Hindi natin alam kung siya palagi or sa account na ito sabi dito siya po yung nagbigay ng inumin ng hari at yung inumin na yun ay inuming alak. Noon lamang niya ako nakitang malungkot, sabi niya, tinanong niya ako, bakit ka nalulungkot? Grabe. Bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo'y wala ka namang sakit. Bakit nag-open si Lola ng door? Wait lang mga kapatid, may tao. Ayan mga kapatid, dumating yung aming super. So dun po tayo magtatapos na. At bukas itutuloy po ni Sister May Grace na yung atin pong lesson. At Ereb to po mga kapatid, dito tayo po na lang po yung ating question.